So ngayon mga sangkay na nilaglag na nga po ni PBBM itong si Romualdez. Ang tanong dito, ano ang gagawin ni Romualdez? Ang gagawin ba niya ay kagaya ng ginawa ni Zaldico kung saan itinuro si PBBM bilang isang mastermind? Well, tingnan po natin. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong matinding usapin ngayon patungkol po dito sa pasabog ni PBBM. Marami kasi ang may agam-agam tungkol po dito. No? Na itong si Romualdez daw po gagawin ang kahalintulad na ginawa ni Zaldico matapos ilaglag. Ngayon, mga sangkay, pag-usapan po natin yan kasi mayroon po tayong balita tungkol dyan. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Ayan po, tayo na nga po ay nakarating sa 1.59 million subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala dito sa ating mga ginagawang content. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, eto nga po mga sangkay. Ngayon kasi itong si Romualdez ay tinuluyan na po ni PBBM. Okay? Ngayon, ayon dito, former House Speaker Martin Romualdez says that he is ready to face any investigation. This is after President Bongbong Marcos said information about Romualdez and former Ako Bicol Representative Zaldico possible involvement in the anomalous projects will be referred to the Ombudsman. So, ayan po ang balita kanina. Nako, sabog na sabog po ito sa mga balitaan mga sangkay, no? Marami nga po ang nagkomento tungkol dyan. At marami, syempre, ang nagulat kasi ang buong akala kasi, itong mga DDS, ang buong akala nila na kagaya si BBM kay PRRD noon na kung saan may pinapanigan. Di ba nga po, panahon po ni PRRD. Sino ba ang may mga naaalala ba kayo ng mga matataas na opisyal nakakampi niya na nilaglag ni PRRD noon? Even si Duque, 'di ba? Si Duque, anak ng Toko, na-involved mga sangkay sandamakmak na issue patungkol po diyan sa Parmali, mga sangkay at naalala niyo naman siguro yung pandemic na 'yan. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang wala po talagang naging aksyon tungkol diyan ng dating pangulo. Pero si BBM iba. Kita nyo naman, kahit po pinsan niya, binakbakan. Nakita niyo man siguro ninyo yung breaking news kaninang umaga, di ba? So ngayon, ang tanong, itong si Romualdez ba ay gaganti kay PBBM sa pamamagitan po ng pag-aakusa na siya mismo ay inutusan? Nako, mga sangkay. Alam nyo, kahit mga DDS, hindi po maniniwala dyan. Pero, pwede nilang gamitin na pambato kay BBM. Pero yung honest na sagot ng mga DDS, hindi sila maniniwala dyan. Kasi pakiramdam nga po nila, yung kanilang tingin dyan, si BBM ay utusan lamang po ni Romualdez. 'Di ba? Yan po yung mga pakulo nila, yung mga paandar nila mga sangkay. Si PBBM daw po ay bata lang ni Romualdez. Yan po yung mga banat nila. Pero mga sangkay, alam nyo, eto. Nagsalita nga po itong si ngayon lang, no? Itong si Vince Dizon, ang pinakamasipag na miyembro ng gabinete ni PBBM na nasa DPWH. That people will be held to account. No matter who they are, no matter how close they are, if the evidence leads to them, they will be held to account. So dito pa lang mga sangkay sa message na to, alam nyo na mukhang mayayari dito si Romualdez. No? Mukhang madadali po dito si Romualdez, mga sangkay. Kasi, alam nyo naman siguro na dikit si Romualdez at saka si Ko. Sabi pa nga po ni
Toby Tiangco. Ang mali lamang ni Zaldico, hindi siya nagsabi ng pinakatotoo. Ano lang mga sangkay, half-truth lang. Bakit? Totoo na may mga hinahakot na pera. Pero ang problema, dinamay niya si BBM. Na walang kinalaman dyan. Ang totoong may kinalaman, di umano, ayon po kay Toby Tiangco, ay itong si Romualdez. Di umano. Ayon po sa mga pasabog niya. Dalawa lang daw po yan sila. Kung hindi si Zaldico, si Romualdez, dalawa po silang nakakaalam sa mga kalokohang yan. And I think there is no stronger proof point to that than the President's early morning message, where he reported to the entire country that both the DPWH and the ICI will be referring, and which we already have just an hour ago, to the Office of the Ombudsman, recommended charges against former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. We are basing this referral on evidence. We're not basing it on a video on Facebook. We are basing it on evidence. And the President, as he said here, and as he said this morning, wherever the evidence leads us, that is where we will go. Galing, no? Yun din talagang sinabi ni BBM. Kung saan dadalhin ng ebidensya, doon tayo. Kasi hindi po pwedeng mag-base ang Pangulo sa kung ano ang komento natin. Opinion natin. Hindi po ganun yun. Ang korte, walang ibang magiging judgment dyan kung ano ang ebidensya. Yun ang paghuhusga ng kanilang gagawin. Hindi mo pwedeng, porket sinabi ni Juanzo na, ito si ano, sandamakmak na perang ninakaw, guilty na siya. Kailangan po ng ebidensya dyan, mga sangkay. Ngayon, itong si Zaldico, bakit hindi kailangan yung video ni Zaldico, yung mga pasabog ni Zaldico? Guys, yung mga pasabog niya ay pawang chismis lamang. Hindi po sinumpa ang salaysay yan o sinumpa ang testimonya. 'Di ba? Mga sangkay, yung mga pasabog niya, hindi dumaan sa cross-examination. 'Di ba? Hindi dumaan sa masusing pag-aaral. Sa madaling sabi, kaya kong ang gawin yan 'Di ba? Kaya kong gawin yan. Ako ay dating wagman ni ganito. Ito ang patunay. Gagawa din ako ng picture. Gagawa din ako ng mga listahan. 'Di ba? Kayang gawin. Hindi tulad mga sangkay sa halimbawa, may sinumpaang salaysay. Dadaan sa isang hearing. Doon mga sangkay, kahit sabihin pa niya yun ang totoo, pero kapag tinanong na siya, doon na magkakaproblema. Maiipit kung ikaw ay nagsisinungaling, mahahalata, mauutal, maiiyak. Naalala niyo yung sa Wawaw Builders, di ba? Yung pinadala nila doon na nakapikit na lamang kasi halatang nagsisinungaling. Ganon ang mangyayari, may interrogation kasi. Tatanungin siya doon. Hindi tulad sa ginawa ni Zaldico. Yun po ay chismis na pinapaniwalaan ng mga DDS. Anak ng tokwa yan. Galit na galit sila nung una. Ngayon, tawang-tawa na sila. Kaya nga ito ngayon, ang tanong dyan, ano ang gagawin ni Romualdez kay PBBM? Ako, isa ang pwede niyang gawin dito. Pwede niyang gawan ng kwento si BBM na siyang nag-utos o mastermind. Pwedeng gawin yon mga sangkay. Sabihin nila na itong si BBM ay kagaya ng ginawa ni Zaldico. Ako yun po talagang naiisip ko na posibleng gagawin ni Romualdez. Na ilalaglag niya si BBM, magsisinungaling siya, gagawan niya ng kasalanan ang ating Pangulo. Ganun ang gagawin doon. Kasi, alam nyo, ang mga kurap, mga sangkay, expert po yan sa pagsisinungaling. Well, I'm not saying na kurap itong si Romualdez. Bata. Yun po yung sinasabi natin na yung action ng mga kurap, magaling magsinungaling yan. So, ang tingin ko lang, dito, pwedeng gawin ni Romualdez, gantihan niya si BBM sa pamamagitan ng ganong klaseng taktika. Nasasabihin nila na itong si ganito ay talagang kurap. Si BBM. Pwede niyang gawin yan. Kasi nagawa nga po ni Zaldico 'Di ba? At ang matindi dito, pag ginawa ni Romualdez yan, malamang sa malamang magpapalakpakan itong mga DDS.
Kasi nga po, di ba? DDS, Buhaya Warriors ang mga yan. Kung sino yung corrupt na pabor sa kanila, kakampi nila yan. Gagawin pa nilang hero. Di ba? Muntik pang, balak pang gawing bayani itong si Zaldico. Ganun po kaliliit itong utak ng mga yan, mga sangkay. Dapat, tayo mga matatalino mag-isip. Hindi tayo ganun eh. Nung nagpasabog si Zaldico, inalam po muna natin kung gaano katotoo yan. O nagkabisto-bisto nga. Yung mga picture, yung mga larawan na naroon sa, yung mga bag, sale pala sa SM. So, tumugma pa sa 1,499 na sale. Diba? E di nabisto. So, napakadali lang kasing imaniobra yun, mga sangkay. Ngayon, delikado itong sitwasyon ngayon ni Romualdez. Ang isa sa pamamaraan niya dito para makalusot, ilaglag si BBM, magsinungaling, paratangan si BBM ng kung ano-ano, at kung mapapaalis si BBM sa pwesto, hayahay ang buhay ng mga hurap. Diba? Yun lang ang last chance nila dyan. Ang chance nila para magwagi, ilaglag ang ating Pangulo. No matter where or to whom it leads to. That is, I think, the biggest assurance and the most important assurance that our President has been repeatedly saying since his famous words at the State of the Nation address in late July. It has taken 3 months, yes, but as the President always says, we want to be sure. We want to be sure that the evidence is there, and we want to make sure that everyone who needs to be held accountable will be held to account. And I think we are there. A few days ago, Okay. So, ayan mga sangkay, abangan po natin ng development ng mga mangyayari. Kasi nga po, kaabang-abang ito mga sangkay. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.